Ito po ang itlog ng ibong tuhaw na may taglay na agimat at mutya. Actual footage po ito mga kawaki. Panoorin po natin hanggang sa dulo. Wait, wait. Wak, wak. 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 Hello po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Naway nasa mabuti kayong kalagayan. Naalala nyo nung nakaraang taon, mga kawakiwak, na mayroon po tayong pinicture na isang uri ng ibon. Kung tawagin dito sa amin ay uhaw. Sa English naman, tawag sa ibong ito ay frogmouth bird. Dahil sa yung kanyang bungangan nito ay parang kawig sa palaka, mga kawakiwak. So noon, nung mangitlog siya dito sa puno ng ating langka, ay pinabayaan lang natin hanggang sa mapisa yung kanyang itlog, ano? Hindi natin kinuha hanggang sa magsising siya, no? Karoon siya ng inakay, mga kawakiwa. Ngayon, after 1 year, yung kanyang anak na pinanganak dito ay narito ngayon. Ito naman ngayon siya ay nangitlog. At ang kanyang ina, nangitlog naman doon sa portion doon. Kaya lang medyo mataas na puno ng kahoy yon, kaya hindi natin ma-get. Pero yung kanyang anak ay dito nangitlog. Dito sa kung saan siya ipinanganak, dito din siya nangitlog. At mayroon din siyang isang itlog. Yung ibong ito, mga kawakiwak, ay sa bawat itlog nito ay isang piraso lang. At kapag ka natimpuhan mo ang itlog nito na hindi mapisa at tumigas, na parang bato, ay ang sinasabi nila na mutya ng frogmouth bird, no? O kaya ng ibong tuhaw. So ngayon, kagaya ng sinasabi ko noon pa man, ang ibong ito ay hindi basta-basta nyo makikita. So try natin ulit, kung ilang segundo makikita nyo siya. I-close up ko siya at titignan po nyo, mga kawakiwak, kung gaano katalas ang inyong mga paningin at ang inyong mata. Kung baga, ganito yan, mga kawakiwak. Yan sa puno na yan, yung puno lang na yan, ay andyan siya, no? So lalapitan natin at titignan nyo, kung mapapansin nyo, kung makikita nyo kagad. Kasi ito yung ibon na hindi basta-basta nakikita. Kung hindi siya gagalaw o kaya hindi siya lulipad, hindi siya basta nakikita. Magkaiba ito sa tinatawag nilang ibong daplak o kaya karo o anumang katawagan dyan sa inyo. Iba po yon, kasi yung daplak ay sa lupa yon nakakadapo. Ito naman, kung ganitong klaseng ibon ay nasa kahoy lang dito, nasa sanga ng kahoy sila, doon sila lagi dumadapo, mga kawakiwak. Bagamat ang mukha nitong ibon na to at saka yung daplak o kaya karo, alos magkapareha sila ng kulay. Pero magkaiba sila ng tuka o kaya magkaiba sila ng ulo, mga kawakiwak. Maraming sanga yung ating langka. May sanga sa baba at may sanga din naman sa itaas, ano? Yung kanyang nanay o kanyang ina ay doon sa bandang ibaba na yun. Ngayon, yung kanyang anak nangitlog siya ngayon sa bandang ito. Kung mapapansin ko dito, dahil sa nakikita ko ng harapan sa kamalapitan, mas malaki yung kanyang ina kaysa sa kanya ngayon. Siguro, isa pa sa nakikita ko dito, kaya sila nila itong lugar natin, gusto nilang magparami dito dahil sa dito, hindi sila nabubulabog at hindi natin sila pinapakialaman. Hinahayaan lang natin sila na maging design ng kalikasan. Para sa akin kasi, pagka yung mga wild na ibon dito, marami namang wild na ibon dito, mga kawakiwak. Ba't ibang uri yun? May mga lovebird din dito, mayroon pang mga gila, may mga owl dito, pero hindi ko sila pinakialaman. Kaya itong area ko lang, marami sila dito, mga kaya siguro nagustuhan nila dito dahil sa ganon, yung hindi sila nabubulabog. Kaya yan, gusto nila. So tignan na natin, mga kawakiwak, kung gaano katalas ang inyong mga paningin. Ay! Tira! Okay, punta na natin. Ang isang ito ay hindi kagaya ng kanyang ina, mga kawakiwak, na yun ay medyo maamo. Itong isang ito, medyo mailap ito.
Kaya dandahan lang po ako dito, ano? Para sana wag lumipad to. Para sa gayon ay makuna natin ng maayos. Ayan, mga kawakiwak. Puntahan ko na, ha? Natin mga kawakiwak. So yan mga kawakiwak, try na natin ulit yung talas ng inyong paningin. Kung makikita nyo sa loob ng 10 seconds. Ayan. Start na! Yan. Tingnan ko kung, ayan, malapit lang yan ha. Mga nasa 2 dangkal lang layo ko sa kanya yan mga kawakiwak. Ayan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan, nakita nyo ba mga kawakiwak? Ayan. I-close up ko pa ha. Para makakuha nyo, makakita nyo. Ayan. So ayan, kinlose up ko na mga kawakiwak. Ayan siya oh. Ayan, yung nakausli na yan. Sa pagitan ng dalawang sanga na yan. Ayan, siya yan mismo mga kawakiwak. Ayan oh. Yeah. Siya si frogmouth bird. Yun. Ay. Ayun. Lumayo yung isang ibon mga kawakiwak. Bang lahi ng ibon yon, nakita nyo? Dumaan. Yung pula yung palong. Na parang manok. So, ayan. Nilapitan ko pa. Kanya mga kawakiwak. Mga nasa isang kuwan na lang yan. Sa isang dangkal na lang. Ayan, sa mukha niya mga kawakiwak. Tingnan yung kanyang bunganga. Talagang parang kuwan. Parang sa palakaw. May tao kagaya nito, kinukunan natin siya. Nagtatayuan din yung kanyang mga balahibo. Ano, sikat ka na? Yan. Nakuna natin siya ngayon na medyo matagal-tagal na hindi siya lumipad. Nung nakarang araw kasi, lumipad na lang siya. Kaya ako napansin na may nangitlog ulit dito. Itong anak nung una ditong nangitlog ay dahil nga lumipad. Kaya hindi mo basta ito makikita kung hindi siya gumagalaw eh. Ayan. Gandang taas siya na sanga mga kawakiwak. Yung kanyang nanay, dito siya noon nangitlog oh. Sa sanga na to. Ayan. So yan, dito nangitlog yung nanay niya sa sanga na yan. Kaya natiyak ko na magkaiba siya doon sa kanyang nanay. No? Kasi maliit ito siya kumpara doon sa kanyang nanay. Mas maliit siya. Sa aktual na titignan mo, mas malaki po yung kanyang nanay kaysa sa kanya. Mas maliit po siya. Ayan. Oh. Napakagandang ibon. Napakagandang ibon mga kapatid. Yan. Gandang ibon. Dito sa kabilang side mga kawakiwak, kung titignan mo siya, parang sanga lang na umuusli. Ayan o, hindi mo talaga siya mahalatang ibon siya. Kasi ang kanyang kulay ay kasing kulay na rin ng kahoy oh. O kaya kasing kulay na rin siya ng sanga mga kawakiwak. Yan o. Yan. A few inches later. Ipapakita ko sa inyo ngayon mga kawakiwak yung actual footage ng kanyang itlog. Ayan o. Yan. Kanina kasi lumipad siya.
nanginginain siya mga kawakiwak. Siguro medyo nagutom, ano? O kaya medyo kinabahan doon sa pagbibideo natin sa kanya. Ayan o, yan. Hindi isa lang talaga mga kawakiwak. Pagkatapos yung kanyang pugat, parang mga balahibo din na inipon at saka pinagtagpi-tagpi. So kahit na umulan, hindi talaga siya basta-basta nababasa mga kawakiwak. Yang itlog ng ibon na to, kapag yan ay hindi mapisa at tumigas na parang bato, yun ay nagiging mutya. At matinong kapangyarihan yan mga kawakiwak. So pagka ito ay hindi napisa, hindi siya nagiging sisiw, at nandyan pa rin siya, sigurado madagdagan na naman yung ating mga koleksyon na mutya mga kawakiwak. Napakaganda daw yan, lalo na sa hanap buhay, sa mga negosyo, at sa trabaho. At malakas din at hindi ka daw dyan basta-basta nakikita pagka nakuha mo yung itlog na yan. A few inches later. Kung baga sa isang salita mga kawakiwak, ay mayroon kang tinatawag na kapangyarihan ng tagabulag na hindi ka basta-basta nakikita ng kapwa mo tao. Ayan oh. So, ayan, yan yung pinaka-actual footage na ng kanyang itlog mga kawakiwak. Ayan. Ganda, no? Mga kawakiwak. Swerte tayo ngayon, nakunan po natin ng malapitan yung ibong ito, no? Kasi nung mga nakaraang araw, medyo mailap, no? So, ngayon, isa umalis, kaya nakunan natin ng malapitan. Ganun naman mga kawakiwak, kung kayo may kaalaman tungkol sa ibon na to, paki-comment na lang para malaman din po natin at malaman din po ng ibang mga subscriber natin. Iwasap po sa inyo, paki-like, share, and subscribe po para mapanood din po ng iba. Saka paki-pindot na rin ang notification bell. Shout out po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo lagi. Saan mo kayo ngayon naroroon. Naway, lagi tayong pagpalain ng Panginoon Diyos at iligtas sa iba. Tira na. Wakiwak pa. Ayun.